Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang pagsampa ng kaso sa Supreme Court itong grupo ni Attorney Rowena Guanzon laban kay Speaker Martin Romualdez. Merong party list ni Attorney Rowena Guanzon, yung P3WD. Last year pa, mga December siguro, meron ng desisyon ng Korte Suprema na paupuin ang first nominee ng P3WD. Up to now, hindi pa rin inaaksyonan ng House leadership. Kaya, ayun, napilitan. Grupo ni Attorney Rowena Guanzon nagsampa ng mandamus petition sa Korte Suprema para ang Korte Suprema mag-utos na direktamente sa House leadership na paupuin ang nominee ng P3WD. Pakinggan natin itong balitang ito ng Bombo Radio Philippines. Laban kay House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niya na may nakalap na report si Bombo Bea Piniza. Bombo Dennis, Bombo Ever, dumating at taghain pasado alas 10:30 ng umaga dito sa Korte Suprema si former Commissioner Attorney mandamus petition contra Romualdez para tuluyan ng mapaupo sa Kongreso ang kanilang first nominee na si Dr. Maria Camille Ilagan bilang nanalo naman ito sa naging botohan noong nakaraang eleksyong 2022. Ayon sa abogado ng partido na si Attorney Charlene Fernandez, ang inihain na petisyon ay para utusan ang mababang kapulungan na i-proclaim na at paupuin na sa Kongreso si Ilagan dahil nanalo at nakapagtala naman ito ng botong 391,174 noong nakaraang eleksyon. Ayon din sa petisyon, valid at elected ng mga botante si Ilagan bilang representative ng kanilang partido para sa 19th Congress at nakapag-oath taking na rin sa harap ng husgado. Dagdag pa ni Fernandez, makailang beses na tumanggi si House Speaker Martin Romualdez na mag-schedule at bigyan ng ceremonial oath si Ilagan. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi makapagtrabaho at makapag-perform ng kanyang sinumpaang mandato si Ilagan sa loob ng mababang kapulungan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Attorney Charlene Fernandez. The COMELEC proclaimed Ms. Maria Camille Wansing Ilagan as P3PWD's official representative to the House of Representatives in the 19th Congress, signifying that she has been validly elected by the people. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused to schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. Panawagan naman ni former Commissioner Rowena Guanzon, paupuin na si Ilagan dahil kahit anya sa mga meeting sa mga ahensya ay tila hindi umanon napapansin ang kanilang partido. Baka din anya akala ni Speaker Romualdez na sila ay anti-PWD. Banat naman ni Guanzon, ito ang kanyang matagal ng advokasya at matagal na rin isinusulong. Ang kanila anyang pagrereklamo ay para sa mga children with disability at mga PWD citizens. At dahil nanalo na ang kanilang representative noong nakaraang eleksyon, ay marapat lamang din anya na paupuin na si Ilagan upang mas maisakatuparan ang isinusulong nilang adhikain para sa mga PWD. Pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Agencies, parang hindi kami papansinin. Baka naman akala ni Speaker ay anti. Ako, sir, pro-PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Nanalo na kami, ayaw niyo pa kami paupuin dyan ang maaga. Siyempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Samantala, isa ding panawagan ni Guanzon kay Romualdez ay bigyan sana ng kahit kaunting puwang sa Kongreso ang kanilang partido at iproklama na nga ang kanilang first nominee dahil din ito ay batay sa virtue ng isang desisyon mula sa Korte Suprema. Matatandaan kasi na nag-utos ang COMELEC na magtalaga ng bagong representative at first nominee ng kanilang partido para sa mauupo sa 19th Congress. At ito ay kanila naman din anyang ginawa. Nakapag-oath taking na din naman anya, kaya naman sana ay mapaupo na sa Kongreso ang kanilang representative na si Ilagan. Kaugnay niya,
pakinggan natin mga bahagin pahayag na Atty. Rowena Guanzon. Humingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming sumite na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumite na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Sikaot na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9. Samantala, tinawag ding politikal na atake ang mga dili sa pag-upo ni Ilagan dahil tila din isang pananadya sa di lamang sa kanilang partido kung hindi maging sa mga constituents nito. Bombo Dennis, Bombo Ever? Okay, Bombo. So yan, tinawag ding political attacks itong pag-delay sa pag-upo ng representative ng P3PWD. Okay, tatandaan na natin na itong si Attorney, nung COMELEC commissioner pa siya, no? Anti-Marcos na siya eh. O, ngayon, ganun pa rin. Anti-Marcos pa rin. Talagang binabatikos niya ang Marcos administration. Kaya yun, hinala niya, baka political resback ito sa kanya. Kailang kawawa ang mga kawawa ang mga PWDs, 391,000 votes. Napakarami na yan. Kawawa. Sana naman, aksyonan kaagad ito ng Korte Suprema, yung mandamus petition, at bago man lang matapos ang Congress na ito, makaupo ang kanilang nominee at sa maikling panahon, makapagsilbi sa kanyang constituents, makakuha ba ng pundo. I don't know kung bibigyan ba nila ng pundo kahit makaupo. Sana maawa po tayo sa PWDs dahil may kapansanan na nga dapat silang dapat asakasuhin dahil maswerte nga tayo dahil wala tayong kapansanan. So, good luck po sa petisyong ito ng grupo ni Atty. Rowena Guanzon. Sana aksyonan ng Korte Suprema kaagad at manalo sila sa petisyon na ito at makaupo na ang kanilang representative sa Kongreso. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Dahil sa inyo, nakakatulong tayo sa mga nangangailangang kababayan natin, mga talaandig na tribo sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako. Nakakapagpatayo ang tribo ng kanilang bagong bahay or nare-repair nila ang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni siya ang balay nga kaniadto pod nagantos pod di sila kay kadtong ilang balay sa una trapalin taon nga gisi na og nga kuha na ang putos gani adto ang tubig. Di na sila makatulog karon tanaw na ako sa sulod. Bag-o naman ni nga balay nila. Wow, nindot na kayo yung atop. Bag-o na kayo. Ba? Bago na sa din yung balay. Nindot na siya. Bago na inyong balay. Dayon. Ano na kausaban ba? Sa inyong pagtulog. Wa na itulo. Anawan mo sa sulod. Anawan, nindot na gid kayo. Sa una nga, grabe inyong balay to. Si tuluan to. Trapal. Dayon bulsot pa gid, dayon gisumpay-sumpay ra to ngayro ba? Gisumpay ra to. Gisumpay-sumpay dayon. Nadabi karon, nasa naman to? Amo na nang gidingding nako. Ay, gidingding na lang kay wa may dingding gyapon. Temporary pa nga dingding. Oo. Tinunin at least nga salamat sa Ginoo nga do na namoy kuan. Atop, di na nagatulo. Makatulog na mog tarong. Tulog ng tarong. Oo. So lahi ang atong paminaw kanang bag-utang balay ug kanang nagatulog pa. Ba? Nindot yun sana. Nindot gid kung kanang kuan na siya. Oo, anay tulo. Makita nga nindot na gid Ako gani murag nalipay pud ko nga nagatanaw sa inyong balay.
Oh, nindot yun yung balay, oh. Oh. Okay, ayo bago na kayo mag-hero. Dayon, unsay mong ikasulti karon nga, natagaan ka giro, tagaan ka lansang, tagaan ka og plinsin. Salamat kay sa nagliyok ani. Salamat sa Ginoo. Oh. Dapat sa Ginoo ang magpalo sa iya. Oh, og sa nagkuan. O sa tanan nga nagtabang. Oo, sa tanan nga nagtabang. O ang Ginoo na mo'y magbalo sa ilaha. Magbalo sa ilaha. Oo. Oo, sige, sige. Nindot na kayo magbalay og makita man gyud nga. Oh, nindot na kaayo gyud. Sa una nga nakita nako nga kuan mo na ni sila ang ilang balay. Oh, grabe ang ilang kalipay. Maski gani ang asawa kakatawa kay nindot daw ay ilang balay. Nakalipay siya nga ang ilang balay daw bag-o. Karon ang Ginoo na daw magapanalangin sa tanan nga naghatag niini nga nagatabang daw nga nag-sponsor nga natabang sa ilang kalisod. Muna ni siya ang bag-o nga ilang balay. Sige, salamat. Salamat po. Sige, salamat.